Madalas nating isipin na kapag nakita natin ang isang tao sa telebisyon, iyon na rin ang tunay niyang pagkatao. Kapag siya ay palangiti, magalang at kalmado sa harap ng kamera, madaling paniwalaan na ganoon din siya sa tunay na buhay. Ganito rin ang naging pananaw ng maraming manonood sa isa sa mga naging finalist ng MasterChef Malaysia. Siya ay nakilala bilang isang mahusay na kusinera na may magaan na personalidad at mahinahong kilos sa bawat pagharap sa kompetisyon. Ngunit paano kung ang imahe na nakita ng publiko ay malayo pala sa tunay na nangyayari sa likod ng saradong pinto ng kanilang tahanan? Paano kung ang hinangaan ng maraming tao ay nasangkot sa isa sa mga pinakakontrobersyal na kasong iumanig sa Malaysia at Indonesia? Ito ang kaso ni Atika City, isang pangyayaring nagdulot ng matinding pagkabigla at nagbukas ng maraming tanong tungkol sa kung gaano kalayo ang maaaring itago ng isang tao sa likod ng isang maayos na imahe. Noong hapon ng ika-11 ng Disyembre 2021, bandang 3:00 ng hapon, agad na nagtungo sa himpilan ng pulisya si Muhammad Amri Yunus, isang 44 na taong gulang engineer mula Sabah, Malaysia upang magsumbong ng isang krimen. Ayon sa kanyang salaysay, pagbalik nila ng kanyang asawang si Atika mula sa kanilang biyahe ay nadatnan umano nila ang kanilang kasambahay na si Nur Afia na wala ng buhay sa loob ng kanilang apartment. Habang nagsasalita ay kapansin-pansin ang panginginig ng kanyang boses, ang patuloy na pagpatak ng pawis sa kanyang noo at ang walang tigil niyang pagtapik ng mga daliri sa mesa. Mga kilos na karaniwang nagpapakita ng matinding kaba at tensyon. Pagpasok ng mga pulis sa apartment, isang kakaibang amoy ang agad nilang napansin. Pinaghalong amoy ito ng mga panlinis at bahagyang malansang samyo na hindi naman masyadong matapang, ngunit sapat upang magdulot ng kakaibang pakiramdam na para bang may sinusubukang itago sa loob ng lugar. Sa sahig ng sala ay nakahandusay ang kasambahay na natatakpan lamang ng isang manipis na kumot. Mula sa gilid ng kumot ay tumagos ang mga bahid ng dugo na noon ay naging kulay maitim na kayumanggi. Sa paunang pagsusuri ay napansin ng mga investigador na tila sinadyang linisin ang pinangyarihan. Halos hindi na makita ang bakas ng yapak sa sahig dahil maingat itong pinunasan, habang ang mga kasangkapan sa loob ng bahay ay nakaayos ng hindi pangkaraniwang malinis. Para sa isang lugar na pinangyarihan ng isang krimen, tila ito ay masyadong maayos. Gayunpaman, hindi iyon nakaligtas sa mapanuring mata ng mga investigador. Sa ilalim ng sofa ay natagpuan pa rin nila ang mga natuyong bakas ng dugo na naging kulay itim na sa paglipas ng panahon. Samantala, sa makitid na pagitan ng dingding at sahig ay may mga malilit na piraso ng laman at tissue na hindi na isamang linisin. At nang silipin ito gamit ang ilaw ng pang-investigasyon, malinaw pa rin itong nakita. Pagdating naman ng medical examiner, isa pang nakakabahalang detalye ang kanyang napansin. Sa ibabaw ng coffee table sa sala ay may kalahating baso ng malabong tubig at sa loob nito ay may mga piraso ng ngipin. Ngunit ang higit na ikinagulat ng mga investigador ay ang lumabas sa autopsy. Lumitaw na 4 sa mga ngipin ng biktima ang sapilitang binunot. Ang kanyang gilagid ay may malalim na pasa na kulay bughaw itim at may malinaw na mga punit. Samantala, ang bahagi ng kanyang ulo ay may maraming sugat na dulot ng mapurol na bagay. Magkakaiba ang lalim ng mga ito at ang ilan ay nasa magkaibang yugto na ng paggaling na nagpapahiwatig na hindi ito bunga ng iisang insidente lamang. Bukod dito, natuklasan ding maraming buto sa kanyang mga braso at binti ang nabali. Pinakakapansin-pansin ang bali sa kaliwang braso na mayroon ng palatandaan ng bahagyang paggaling. Tinatayang 3 araw bago siya namatay nang mangyari ang pinsalang iyon, ngunit hindi siya kailanman nadala sa doktor o nabigyan ng anumang lunas. Dahil dito, mali ang naging pagkakadikit ng mga nabaling buto habang unti-unting naghihilom. Para sa medical examiner, malinaw itong palatandaan na tiniis ng biktima ang matinding sakit sa mga huling araw ng kanyang buhay.
Sa kanyang pahayag sa pulisya ay sinabi ni Ambre na mula ika-8 ng Disyembre ay bumiyahe sila ng kanyang asawang si Atika patungong Mount Kinabalu. Ayon sa kanya, nang makabalik sila sa apartment noong hapon ng ika-11 ng Disyembre ay saka lamang nila nadiskubre ang sinapit ng kanilang kasambahay. Upang patunayan ang kanyang kwento, ipinakita pa niya ang kanilang airline tickets at mga detalye ng hotel booking. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nabunyag na hindi pala tugma ang kanyang salaysay. Batay sa record ng security camera ng apartment building, ibang pangyayari ang nakunan ng CCTV. Makikita sa mga kuha na nakabalik na pala sina Ambre at Atika sa apartment noong ika-10 ng Disyembre. Malinaw ding naitala ang eksaktong oras ng pagpasok ng kanilang sasakyan sa underground parking garage. Dahil dito ay napatanong ang mga investigador kung ano nga ba ang nangyari sa loob ng apartment sa pagitan ng mga petsang iyon at bakit nagsinungaling ang mag-asawa. Dahil sa mga bagong impormasyong ito, agad na isinailalim sa mas malalim na investigasyon sina Ambre at Atika. Hindi naglaon ay may isa pang mahalagang ebidensyang na-recover mula sa cellphone ni Atika, isang video na kinunan noong ika-9 ng Disyembre. Bagamat bahagyang maalog ang kuha ng video, malinaw naman ang nilalaman nito. Makikitang nakaluhod si Noor sa sahig habang nanginginig ang kanyang buong katawan sa matinding takot. Kasabay nito ay paulit-ulit na tinatapakan ni Atika ang kamay ng biktima gamit ang sapatos na may mataas na takong habang siya ay nakangiti pa. Samantala ay nakatayo lamang si Ambre sa tabi at hawak ang kanyang cellphone upang i-record ang buong pangyayari. Paminsan-minsan ay maririnig pa ang kanyang malakas na pagtawa. At dahil sa video na ito ay lalo pang tumibay ang hinala ng pulisya na may direktang kaugnayan ang mag-asawa sa pagkamatay ng kanilang kasambahay. Habang lumalawak ang investigasyon, sunod-sunod ding lumitaw ang iba pang kahina-hinalang ebidensya. Sa pagsisiyasat sa silid ng mag-asawa ay natuklasan ng mga pulis ang isang hindi pangkaraniwang detalye. Ang passport at employment contract ni Noor ay nakatago sa personal na vault ng may-ari ng bahay. Labag ito sa karaniwang patakaran dahil ang mga manggagawa ay may karapatang hawakan at itago ang sarili nilang mahalagang dokumento. At kadalasan ay inilalagay nila ang mga ito sa kanilang sariling silid kung saan madali nila itong makukuha. Ang pagtatago ng mga dokumentong ito sa isang pribadong vault ay nagpapakita ng hindi pangkaraniwang antas ng pagkontrol at posibleng paglabag sa karapatan ng kasambahay. Kasunod nito ay sinuri rin ng mga pulis ang kasaysayan ng bank account ng biktima. Doon nila natuklasan na sa loob ng nakalipas na 6 na buwan ay wala itong kahit isang transaksyon. Nakapagtataka ito dahil malinaw na nakasaad sa kanyang pinirmahang employment contract na dapat siyang tumanggap ng buwanang sahod na 800 Malaysian ringgit o humigit kumulang 9,500 pesos noong panahong iyon. Dahil sa natuklasang ito, nagsimulang pagdudahan ng mga investigador na maaaring hindi talaga natanggap ni Noor ang kanyang sweldo at posibleng napunta ito sa kanyang mga amo. Samantala ay may ibinahagi ring mahalagang impormasyon ang mga kapitbahay na nakatira sa katabing apartment. Ayon sa kanila, sa loob ng nakaraang 3 buwan ay madalas silang magising tuwing gabi dahil sa nakakatakot na mga sigaw ng isang babae. Kasabay nito ay malalakas na kalabog na sapat upang ikabahala ng sinumang makarinig. Ngunit sa tuwing magtatanong sila kung ano ang nangyayari ay palagi silang sinasagot ni Atika ng may halatang pagkainis. Madalas niyang sabihing may nabasag ang kasambahay kaya't pinagalitan lamang siya ng kaunti. Dahil sa kanyang maikli at iritadong mga sagot ay wala ng lakas ng loob ang mga kapitbahay na magtanong pa. May isa ring insidente na nakatira sa ibabang palapag ang nagsabing ilang beses siyang nakarinig ng kakaibang ingay tuwing madaling araw. Ayon sa kanya ay para itong mabibigat na bagay na kinakaladkad sa sahig ng apartment sa itaas at tumatagal umano ang tunog ng ilang minuto bago bigla na lamang itong tumigil. Noong mga panahong iyon ay inakala lamang ng mga kapitbahay na may naglilinis o naglilipat ng mga kasangkapan sa loob ng apartment kaya hindi nila ito gaanong pinansin.
Ngunit nang balikan nila ang mga pangyayaring iyon matapos mabunyag ang kaso, ang mga tunog na dati tila pangkaraniwan lamang ay naging isa sa mga lubang kahina-hinala at nakakabahalang bahagi ng investigasyon. Si Atika Siti Nurashikin Maud Sulong ay isang babaeng may mataas na pinag-aralan. Siya ay nagtapos sa University of Sabah sa Malaysia na may master's degree sa geology at noong mangyari ang insidente ay nagtatrabaho siya bilang isang engineer sa isang kumpanya sa langis at gas. Gayunpaman ay higit siyang nakilala ng publiko sa Malaysia matapos siyang sumali sa MasterChef Malaysia noong 2012. 24 na taong gulang pa lamang noon si Atika at bagong graduate sa kolehiyo. Sa MasterChef Malaysia, mabilis na nakilala si Atika dahil sa kanyang husay sa pagluluto ng mga tradisyonal na pagkain mula sa Timog Silangang Asya at sa magaan niyang paraan ng pagpapaliwanag sa bawat putahe. Dahil dito ay umabot siya sa finals at napabilang sa top 3 ng kompetisyon, habang ang kanyang asawa namang si Mohamed Amri Yunus ay isa ring matagumpay na construction contractor. Dahil sa kanilang mga propesyon at marangyang pamumuhay, marami ang tumingin sa kanila bilang isang huwaran at masayang pamilya. Ngunit sa likod ng imaheng iyon ay may isang madilim na katotohanang hindi alam ng publiko. Batay sa tala ng Immigration Department ng Malaysia, dumating si Noor Afia sa bansa noong Hulyo 2020 sa pamamagitan ng isang legal at licensed labor agency. Si Noor ay lumaki sa isang mahirap at liblib na nayon sa isla ng Sulawesi sa Indonesia. Nabubuhay ang kanilang pamilya sa tradisyonal na pagtatanim ng niyog, ngunit sapat lamang ang kanilang kinikita para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Lalo pang bumigat ang kanilang kaligayan dahil kailangan ding pag-aralin ang dalawa niyang nakababatang kapatid. Dahil dito, ang perang ipinapadala ni Noor bawat buwan ang nagsilbing pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng kanilang pamilya. Higit pa roon ay ito rin ang tanging pag-asa upang maipagpatuloy ng kanyang mga kapatid ang kanilang pag-aaral. Dahil sa matinding pananagutan niya sa kanyang pamilya, namuhay si Noor ng napakatipid habang nasa Malaysia. Halos alisin niya ang lahat ng personal niyang gastusin at simple lamang ang kanyang pagkain upang maipadala ang malaking bahagi ng kanyang kinikita sa kanilang tahanan. Ang huling pagkakataong nakausap ni Noor ang kanyang pamilya ay noong Nobyembre ng 2021. Kapansin-pansin sa kanyang tinig ang matinding pagod at isang takot na hindi niya maipaliwanag na lubhang naiiba sa dati niyang mga tawag. Nang subukan ng kanyang ina na alamin kung ano ang tunay niyang kalagayan, tila nagpanik si Noor. Halos walang maibahaging detalye at dali-daling tinapos ang tawag na nag-iwan lamang ng isang malalim na buntong hininga. May isa pang mahalagang tala sa records ng labor agency noong Marso ng 2021. Sa tawag na iyon ay desperadong humingi ng tulong si Noor habang nanginginig ang kanyang boses. Ikinuwento niyang hindi siya pinapayagang lumabas ng bahay. Pinagtatrabaho ng mahigit 10 oras araw-araw at madalas pang nakakatanggap ng galit, paninigaw at masasakit na salita mula sa kanyang mga amo. Subalit nang kontakin ng mga tauhan ng ahensya si Atika upang alamin ang panig nito, ibang kwento ang kanilang narinig. Sa matatag at may bahid ng pagkainis na tono, iginiit ni Atika na may problema umano sa pag-iisip si Noor at hindi matatag ang kalagayang pangkaisipan nito. Bukod dito ay nagbanta pa siyang magsusumbong sa Immigration Department tungkol sa di umunoy hindi responsableng pag-uugali at hindi magandang pag-iisip ng kasambahay. Dahil wala namang sapat na ebidensyang magpapatunay sa mga aligasyong iyon at natatakot ding mapatalsik sa Malaysia at mawalan ng tanging pinagkakakitaan, napilitan na lamang na manahimik si Noor. Sa huli, ang kanyang paghingi ng tulong ay hindi nauwi sa agarang aksyon at unti-unting nalimutan. Ngunit hindi habang panahon ay maitatago ang katotohanan. May ilang kapitbahay na nakakita kay Atika na nakatayo sa balkonahe habang paulit-ulit na hinahampas si Noor gamit ang mahabang patpat na ginagamit sa pagsampay ng damit. Ayon sa mga nakasaksi, ang dahilan ng pananakit ay dahil lamang sa hindi sinasadyang pagkasira ng isang polo ng kanyang amo habang ito ay pinaplansya.
Sa mga sandaling iyon ay nakayuko at halos nakayakap sa sarili si Noor habang nakasuot ng manipis na damit. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa nanginginig at desperadong tinig. Ngunit nananatiling walang emosyon ang mukha ni Atika habang patuloy nitong ipinapalo ang hawak na patpat. Dahil sa dumaraming kahinahinalang impormasyon na tumuturo sa mag-asawa, noong 14 ng Disyembre ay dinala sila ng pulisya sa himpilan para sa interogasyon. Iginit nilang wala sila sa bahay noong mangyari ang insidente dahil nasa biyahe umano sila. Ngunit nang iharap ng mga investigador ang mga nakalap na ebidensya ay unti-unting nabasag ang kanilang mga pahayag. Kasabay nito, sa masusing pagsusuri ng mga forensic experts sa pinangyarihan ng insidente ay nakumpirmang walang anumang palatandaan ng sapilitang pagpasok sa apartment dahil buo at walang pinsala ang lahat ng pinto, bintana at locking system. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat ng mga investigador ay ang resulta ng autopsy sa katawan ni Noor. Ayon sa medical examiner, natagpuan sa katawan ng biktima ang napakaraming sugat na magkakahalong bago at matagal ng pinsala. Sa bahagi ng kanyang balikat at hita ay may mga sugat na naghihilom na at may namuong langib na ayon sa pagsusuri ay katangian ng paulit-ulit na paghampas gamit ang isang matigas na metal na bagay ilang linggo bago ang insidente. Napansin din ang mga bilugang pasa sa paligid ng kanyang mga pulsuhan at bokong-bokong. Ayon sa forensic experts, malinaw itong nagpapahiwatig na maaaring nakagapos siya gamit ang lubid sa loob ng mahabang panahon. Bukod pa rito, may mga marka ng paso sa kanyang likod at mga braso na batay sa pagsusuri ay may mga katangiang dulot ng mainit na likido. Ngunit sa lahat ng natuklasan, ang higit na ikinabigla ng mga eksperto ay ang kalagayan ng anit ng biktima. Natuklasan nila ang malalaking bahagi ng anit na natanggal at kasabay nito ay nakakalat ang maraming hibla ng buhok sa iba't ibang bahagi ng pinangyarihan. Ayon sa kanilang pagsusuri, ang mga ebidensyang ito ay nagpapahiwatig na sapilitan siyang kinalbo. Sa pamamagitan ng masusing pagsusuri sa antas ng paggaling ng bawat sugat, natukoy ng mga forensic doctor na ang pinakamatagal ng pinsala ay maaaring nagsimula pa 3 buwan bago ang pagkamatay ni Noor. Samantala, ang pinakahuling mga sugat ay tinatayang natamo niya sa loob ng huling 48 oras ng kanyang buhay. Dahil dito ay nabuo ng mga investigador ang larawan ng isang biktimang dumanas ng tuloy-tuloy at sistematikong pananakit sa loob ng mahabang panahon. Gayunpaman ay hindi pa doon nagtapos ang pagsusuri. Nang suriin ng mga forensic dentist ang loob ng bibig ng biktima, natuklasan nila ang 8 sugat sa malalambot na bahagi ng labi, loob ng mga pisngi at gilagid. Ngunit ang pinakamalubhang pinsala ay nakatuon sa 6 na ngipin sa harapang bahagi ng bibig. Ayon sa mga eksperto, hindi ito maituturing na karaniwang pagkabali ng ngipin dahil sa aksidente o simpleng tama. Sa halip, lumabas sa pagsusuri na ang mga ngiping ito ay sapilitang binunot. Napunit ang mga pinagkabitan ng ngipin at ang mga gilagid ay labis na nasira na halos hindi na maaaring gumaling. Ayon sa mga dental expert, ang ganitong uri ng pinsala ay nagpapahiwatig na ang mga ngipin ay sadyang hinila at binunot gamit ang isang kasangkapan. Ipinakita rin ng kanilang pagsusuri na nangyari ito habang buhay pa ang biktima. Dahil wala siyang natanggap na anumang anesthesia o gamot laban sa pananakit, tinaya ng mga eksperto na umabot sa antas na 10 ang sakit na kanyang naranasan na itinuturing na pinakamataas na antas ng kirot na kayang maranasan ng katawan ng tao. Kasabay ng mga natuklasang ito ay may nakita ring kalawanging pares ng pliers ang mga pulis sa toolbox ng apartment. Nang isailalim ito sa laboratory examination, natuklasang ang mga bakas ng dugo na naiwan sa kasangkapan ay tumugma sa DNA ni Noor. Dahil dito ay itinuring itong mahalagang ebidensyang posibleng ginamit sa matinding pananakit sa biktima. Habang sinusuri ang mga pisikal na ebidensya, sabay ring nagsagawa ng digital forensic examination ang grupo ng mga eksperto sa mga cellphone at cloud storage account ng mag-asawa.
At sa kanilang pagsusuri ay nakarecover sila ng 27 videos at 53 images na pawang naglalaman ng mga eksena ng matinding pananakit. Ang mga ito ang kalaunang naging isa sa pinakamabibigat na ebidensya sa isinampang kaso laban sa mag-asawa. Sa mga video ay makikita ang iba't ibang pangyayaring ikinabahala maging ng mga investigador. Sa isang video na kinunan noong unang bahagi ng Nobyembre, nagalit umano si Atika matapos aksidenteng makabasag ng isang plato si Noor. Dahil dito ay paulit-ulit niyang sinampal ang biktima ng mahigit 10 beses. At habang nangyayari iyon, hindi man lamang namagitan si Ambre. Sa halip, nakatayo lamang siya sa tabi habang inire-record ang buong pangyayari gamit ang kanyang cellphone. Sa isang pagkakataon ay maririnig pa siyang nagsabi na bilisan mo, baka pwede nating i-post ito sa TikTok. Sa isa pang video na kinunan noong 5 ng Disyembre, mas lalo pang lumala ang sinapit ni Noor. Makikita siyang pinahiga sa bathtub habang diretsyong ibinubuhos sa kanyang likod ang kumukulong tubig. Habang sumisigaw siya sa matinding sakit, nagtatawanan lamang umano ang mag-asawa na parang isa lamang itong libangan. Mas nakakagulat pa ang isang video na may petsang 9 ng Disyembre. Makikita rito na pinipigilan ang ulo ni Noor habang ginagamit ng mag-asawa ang isang pares ng pliers upang maigpit na kapitan ang kanyang mga ngipin sa harapan bago ito pilitin na bunutin. Habang malinaw na nahihirapan at nasasaktan ang biktima, maririnig pa umanong malamig na sinabi ni Atika na ito ang pinakapangit na ngipin at dapat ay noon pa ito binunot. Isa pang ikinabahala ng mga investigador ay ang paraan ng pagtatago ng mga naturang video. Sa halip na itago lamang ng basta-basta ay maayos itong inayos sa iba't ibang folder na may mga pangalang tulad ng entertainment clips, science lessons at iba pang kahalintulad na label. Para bang itinuring ng mag-asawa ang mga ito bilang mga koleksyon na dapat ingatang mabuti na tila mga remembrance o trophy na nais nilang mapanatili. At habang nagpapatuloy ang investigasyon, lumabas din na halos wala ng sariling kalayaan si Noor sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Mahigpit umanong binabantayan ang lahat ng kanyang ginagawa, kabilang na ang linggo ang pagtawag niya sa kanyang pamilya na kinakailangang gawin lamang habang naroon ang kanyang mga amo. Kinumpirma rin ng mga kapitbahay na hindi nila kailanman nakita si Noor na lumalabas ng apartment ng mag-isa. Bukod pa rito, may isa pang mahalagang ebidensyang tuluyang sumira sa naunang salaysay ng mag-asawa. Sa pagitan ng 8 ng Disyembre hanggang 11 ng Disyembre, ang mismong mga araw na sinabi nilang sila ay nasa biyahe, may mga delivery rider na nagpayag na nakita nila si Ambre na bumaba ng apartment upang tanggapin ang mga in-order nitong pagkain online. Dahil sa dami ng magkakatugmang ebidensya ay lalo pang humina ang depensa ni Atika at Ambre. Sinubukan ni Atika na ipaliwanag na biro lamang umano ang pagre-record nila ng mga video. Ngunit hindi niya maipaliwanag ang malinaw na pagpapahirap na makikita sa mukha ni Noor at ang kanyang mga sigaw sa mga naturang video. Samantala ay iginiit naman ni Ambre na ang mga sugat ng biktima ay dulot lamang ng pagkakadapa. Ngunit pinabulaanan ito ng masusing pagsusuri ng mga forensic expert na nagsabing ang mga pinsala ay hindi maaaring resulta ng isang aksidente kundi ng sinadyang pananakit. Dahil sa bigat at pagkakatugma ng mga ebidensya, naniwala ang mga investigador na sapat ang batayan upang sampahan ng pinakamabigat na kaso ang mag-asawa. Noong 29 ng Disyembre 2021, formal na sinimula ng Kota Kinabalu Magistrate Court ang unang pagdinig sa kaso laban kina Atika at Ambre na kapwa nahaharap sa mabigat na kasong may kaugnayan sa pagkamatay ni Noor. Nang tanungin sila ng hukom, kapwa nila itinanggi ang lahat ng paratang at iginiit na wala silang pananagutan sa nangyari sa biktima. Samantala, isa-isang iniharap ng prosekusyon ang kanilang mga ebidensya kabilang ang autopsy report, resulta ng dental examination at iba pang ulat ng mga eksperto na pawang nagtuturo sa iisang bersyon ng mga pangyayari. Dahil sa bigat ng kaso at sa mga alegasyon ng matagal at sistematikong pananakit,
inilipat ang paglilitis sa High Court. Pagsapit ng Marso taong 2022, naghain si Atika ng kahilingan para sa piyansa sa pamamagitan ng kanyang abogado. Ayon sa kanyang kampo, kailangan niyang makauwi upang maalagaan ang kanilang 3 anak. 2 sa mga ito ay kambal na may autism at nangangailangan ng tuloy-tuloy na gamutan at espesyal na edukasyon, habang ang bunso ay nasa yugto pa ng pagpapadede. Bilang suporta sa kanyang kahilingan ay nagsumite rin siya ng mga ulat mula sa mga espesyalista na nagsasaad na matagal na umano siyang nakakaranas ng anxiety at depression. Gayunpaman, mariing tinanggihan ng Judicial Commissioner ng High Court ang kanyang aplikasyon para sa piyansa. Ayon sa hukom, napakabigat ng kasong kanyang kinahaharap at may posibilidad na maimpluwensyahan o mapakialaman ang mahalagang testigo kung siya ay pansamantalang mapapalaya. Higit pa rito, binigyang diin ng hukom ang isang detaling itinuring niyang lubhang kahinahinala. Mula nang maaresto si Atika at manatili sa kustodiya, napansin ng mga otoridad na hindi siya kailanman humiling ng breast pump o anumang kagamitang karaniwang ginagamit ng isang nagpapasusong ina. Dahil dito ay nagduda ang korte sa kanyang pahayag na patuloy pa niyang pinapasuso ang kanyang bunsong anak. Iginiit din ng prosekusyon na bago pa man mangyari ang insidente, si Noor ang pangunahing nag-aalaga sa mga anak ng mag-asawa. Kaya hindi umano kapanipaniwalang gamitin ngayon ni Atika ang responsibilidad sa pag-aalaga ng mga ito bilang dahilan upang humiling ng pansamantalang pagpapalaya. Makalipas ang 3 buwan, umabot ang usapin sa Federal Court, ang pinakamataas na hukuman sa Malaysia matapos iapila ni Atika ang naunang desisyon. Sa pagkakataong ito, mas pinalakas ng kanyang mga abogado ang kanilang argumento sa pamamagitan ng pagtukoy sa Artikulo 388 ng Criminal Procedure Code ng Malaysia na nagpapahintulot na sa ilang natatanging sitwasyon ay maaaring ikonsidera ang piyansa para sa mga babaeng akusado kahit nahaharap sa mabibigat na kaso. Nagsumite rin sila ng panibagong medical report mula sa ibang grupo ng mga doktor na nagsasaad na patuloy pa ring umanong nagpapasuso si Atika at maaaring maapektuhan ang kalusugan ng kanyang bunsong anak kung ito ay mapuputol. Noong ika-26 ng Abril 2022, nagkaroon ng malaking pagbabago sa kaso nang aprubahan ng 3 mahistrado ng Court of Appeal ang kanyang aplikasyon para sa piyansa. Itinakda ang piyansa sa 30 Malaysian ringgit o humigit kumulang 434,000 kalakip ang mahihigpit na kondisyon tulad ng lingguhang pagre-report sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya at pagsuko ng kanyang pasaporte upang matiyak na hindi siya makakaalis ng bansa. Agad namang umani ng matinding reaksyon ang naging desisyong ito. Mariing tinutulan ng mga organisasyong nagtatanggol sa karapatan ng mga migranteng manggagawa sa Indonesia ang pagpapalaya kay Atika habang nakabinbin pa ang paglilitis. Para sa kanila, hindi makatarungang mabigyan ng ganitong pribilehiyo ang isang akusadong iniuugnay sa matagal na pananakit at pagkamatay ng isang kasambahay, at itinuring nila itong isang hakbang na taliwas sa diwa ng hustisya para sa biktima at sa kanyang pamilya. Hindi nagtagal, mabilis na kumalat ang usapin sa iba't ibang social media platform. Pagsapit naman ng Oktubre ng kaparehong taon ay pinayagan din ng korte na makapagpiyansa si Ambre. Ayon sa abogado ni Ambre, kinakailangan umano nitong asikasuhin ang mahalagang gawain ng kanyang kumpanya upang hindi maapektuhan ang kabuhayan ng kanyang mga empleyado. Mas mataas ang itinakdang piyansa para sa kanya dahil bukod sa pangunahing halagang humigit kumulang $7,100, inatasan din siyang magbigay ng karagdagang deposito na nasa $2,400 USD. Bilang bahagi ng mga kondisyon ng korte, 2 pinuno mula sa mga lokal na charitable organization ang pumayag na maging garantor niya. Matapos silang pansamantalang makalaya, naging aktibo ang mag-asawa sa social media at nagbabahagi ng iba't ibang nilalaman na tila naglalayong baguhin ang pananaw ng publiko bago ang paglilitis. Madalas mag-post si Atika ng mga video kasama ang kanyang mga anak upang ipakita ang imahe ng isang mapagmahal at responsableng ina. Samantala,
Si Ambre naman ay madalas makitang dumadalo sa mga mosque, nagkikilahok sa mga pampublikong panalangin at nagpapakita ng tila taus-pusong pagsisisi. Ang mga larawang ito ay regular na ibinabahagi sa publiko, ngunit para sa maraming tao, hindi na sapat ang mga ito upang magbago ang kanilang pananaw tungkol sa tunay na nangyari. Noong ika-17 ng Oktubre taong 2022, matapos makumpleto ng mga investigador ang pangangalap at pagpapatunay sa mahalagang ebidensya ay formal na sinampahan sina Atika at Ambre ng kasong murder. Kasunod nito ay agad ding binawi ng korte ang kanilang mga piyansa at muli silang ibinalik sa kulungan habang hinihintay ang pagsisimula ng paglilitis. At habang tumatagal ang proseso ng kaso, lalo namang lumalim ang hidwaan ng mag-asawa. Ang pagtatalo kung sino ang may mas malaking pananagutan ang nauwi sa tuluyang pagkasira ng kanilang relasyon hanggang sa opisyal na maaprubahan ang kanilang diborsyo noong Hunyo ng 2024. Mula noon, hindi lamang sila naghiwalay bilang mag-asawa, kundi naging magkaaway rin sa loob ng hukuman kung saan kapwa nila sinikap na ituro sa isa't isa ang pangunahing pananagutan sa nangyari. Naunang iginiit ng kampo ni Atika na si Ambre umano ang nagpasimula at nanguna sa lahat ng ginawang pananakit, habang si Atika naman ay napilitan lamang umanong sumunod. Bilang suporta sa kanilang argumento, nagsumiti sila ng isang audio recording na inedit umano upang magbigay ng impresyong sinubukan ni Atika na pigilan ang dating asawa. Bilang tugon, iniharap naman ng kampo ni Ambre ang mga video na nagpapakitang si Atika mismo ang nagbibigay ng direksyon at aktibong nakikibahagi sa mga pangyayari. Dahil dito, iginiit nilang siya ang pangunahing nagpasimula ng sistematikong pananakit. Sa gitna ng magkakasalungat na pahayag ng dalawang kampo, ipinag-utos ng prosekusyon na ipalabas ng korte ang lahat ng 27 orihinal at hindi inedit na video upang ang hukuman mismo ang makasuri sa kabuuang ebidensya. Sa mga recording na ito ay makikitang parehong aktibong nakikilahok sina Atika at Ambre sa bawat pangyayari at nagtutulungan sa isinasagawang pananakit. Sa ilang bahagi ng mga video ay makikita pa silang nagpapalakpakan at tila natutuwa habang nakaharap sa kamera. Dahil dito, naging paninindigan ng prosekusyon na pareho silang may direktang pananagutan at walang sapat na batayan upang sabihing napilitan lamang ang alinman sa kanila. Mahigit 2 taon ang itinagal ng paglilitis kung saan dose-dosenang eksperto at saksi ang humarap sa korte. Umabot sa 50 testigo ang iniharap ng prosekusyon, kabilang ang mga forensic doctor, digital forensic expert at ilang dating kasambahay ng pamilya. Kinumpirma rin ng mga digital forensic expert na orihinal ang lahat ng video at walang anumang palatandaan ng pag-edit o pagmamanipula. Bukod dito, eksaktong tumugma ang metadata at mga timestamp ng bawat file sa timeline na naunang binuo ng mga investigador. Sa kanyang pangwakas na argumento, sinabi ng Deputy Public Prosecutor na ang pananakit sa biktima ay ginawa umano ng 2 akusado bilang isang uri ng libangan. Ayon sa kanya, ang kanilang pagtawa habang inire-record ang paghihirap ni Noor ay higit na nagpapakita ng kanilang pag-uugali kaysa sa anumang testimonya. Dahil dito ay hiniling ng prosekusyon na ipataw sa kanila ang pinakamabigat na parusang pinahihintulutan ng batas. Bagamat inalis ng Malaysia noong 2023 ang mandatory death penalty, iginiit nilang ang matagal at planadong pananakit sa kasong ito ay nagpapakita ng pambihirang antas ng kalupitan. Samantala, ginawa naman ng depensa ang lahat upang mapababa ang magiging sentensya ng kanilang mga kliyente. Hiniling ng abogado ni Ambre na 30 taong pagkakabilanggo at 4 na paghataw ng rutan ang ipataw sa kanya dahil nagsisisi na umano ito at handang magbigay ng pinansyal na kabayaran sa pamilya ng biktima. Iginiit naman ng kampo ni Atika na wala siyang dating record ng kriminal na kaso. Siya ang pangunahing nag-aalaga sa kanilang 3 anak at maaaring nakaapekto ang kanyang kalagayan sa pag-iisip sa kanyang mga naging pasya noong panahong iyon. Gayunpaman, isa-isang pinabulaanan ng prosekusyon ang mga argumentong ito.
Ayon sa kanila, malinaw na makikita sa lahat ng video na parehong maayos ang pag-iisip ng dalawang akusado. Nakapagplano sila ng kanilang mga kilos at batid nila ang kanilang ginagawa. Idinagdag pa nilang ang mga pangyayari ay naganap sa loob ng mahabang panahon at isinagawa sa planadong paraan. Kaya hindi ito maaaring ituring na bunga lamang ng bugso ng damdamin o ng anumang suliranin sa kalusugang pangkaisipan. Noong ika-20 ng Hunyo 2025, binasa ng Federal Court ang pinal na hatol. Kapwa napatunayang nagkasala sina Atika at Ambre sa kasong murder na may mabibigat na sirkumstansya at kapwa hinatulan ng 34 na taong pagkakabilanggo. Bukod dito, pinatawan si Ambre ng 12 paghataw ng rutan, habang hindi naman isinailalim si Atika sa kaparusahang ito alinsunod sa umiiral na batas sa Malaysia na nagbabawal ng corporal punishment sa mga kababaihan. Sa kabila nito, nagpahayag ng pagkadismaya ang Deputy Public Prosecutor sa naging sentensya. Aniya, umalis si Nor sa kanyang sariling bansa sa panahon ng pandemya upang maganap ng marangal na hanap buhay. Ngunit sa halip na matanggap ang nararapat niyang sahod, napagkaitan siya nito, dumanas ng matagal na pananakit at kalaunan ay nasawi. Bagamat natapos na ang paglilitis, marami pa rin nagtatanong kung paano nagawang mawala ng isang mag-asawang may magandang katayuan sa lipunan at maayos na kabuhayan ang kanilang malasakit sa kapwa. Ayon sa mga eksperto sa criminal psychology, may ilang salik na maaaring makatulong upang maunawaan ang kanilang pag-uugali. Ayon sa mga eksperto sa criminal psychology, maaaring nakaambag sa naging pag-uugali ni Atika ang matinding pagnanais na magkaroon ng kontrol at ang paraan ng kanyang paglaki sa isang pamilyang may napakataas na inaasahan. Sa kabilang banda, pinaniniwalaan namang nakaimpluwensya kay Ambre ang pagpapalaki sa isang tradisyonal na kapaligiran na nagbibigay ng mataas na pagpapahalaga sa dominasyon ng kalalakihan. Gayunpaman ay mga pagsusuri lamang ito ng mga eksperto at hindi opisyal na dahilan ng kanilang mga naging kilos. At dito nagtatapos ang kasong ating tinalakay para sa araw na ito. Ano ang inyong pananaw sa mga pangyayari? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at magkita-kita tayo sa susunod na video.